Hello, my dear. My dear Aquarius. Hello, mga my dear. March 23 hanggang March 31, 2025. General reading. Kumusta naman mga my dear Aquarius? Kumusta naman ang ating mga buhay-buhay out there? I hope and pray mga my dear na sa mga oras na to habang pinapanood mo or pinapakinggan mo my dear ang ating reading nasa mabuti kang kalagayan. And reminder na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Let's go my dear. 8 cards lang tayo. Tingnan natin. My dear Aquarius, March 23 hanggang March 31, 2025. We have here the Knight of Wands. Okay? So, sa energy ng Knight of Wands, parang meron ka ditong kinokontrol, my dear. Okay? You are trying to control something. Okay? Posibleng sitwasyon, posibleng tao, my dear. Ayan. Nakukuha ko rin, dear, sa card na to na parang meron kang ayaw magbago. Okay? Parang meron kang ayaw magbago, or baka merong tao na, kung titingnan mo kasi dito, parang merong tao na aalis. Okay? So baka merong tao na ayaw mo magbago. Unang energy is ayaw mo magbago yung sitwasyon. Pangalawang energy is baka merong taong aalis or ayaw mong paalisin. Okay? Siyempre, pag umalis siya, magbabago yung sitwasyon. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card. Next card para sa ating mga my dear Aquarius. Medyo mahihain ang mga cards mo ngayon, my dear. My dear Aquarius, next card mo. Okay. Lover's card. Okay? So, posibleng relationship ngayon tinutukoy dito. Ayan. So, baka my dear, yung sinusubukan mo ditong i-control is somebody na very, very close sa'yo. Okay? Somebody na very, very close sa'yo or posibleng minamahal mo. Ayan. So, baka aalis siya or gusto niyang umalis or baka nagbabago siya, my dear. And ayaw mo yung sitwasyon na yun. Ayaw mo yung eksena na yun. Ayaw mo na magbago siya. Ayaw mo na mag-change siya. Posible naman din, my dear, kung hindi naman relationship ang tinutukoy dito, posible somebody that you really, really love, okay? Somebody na parang paborito mo, siguro paborito mong damit or paborito mong kinakainan, and then baka magko-close na. So somebody na, something na lang, my dear, ganito na lang, something that is really close to your heart, okay? Ang parang nagbabago, parang siya nagpipade. Ang nakukuha ko parang siya nagpipade. Parang damit na lumuluma, nakukupas, gano'n na nakukuha ko, my dear. And ayaw mo siya. Pinipilit mo siyang kontrolin or parang pinipilit mo siyang paglabanan, my dear, na parang hindi to totoo, hindi to nangyayari. Parang ganun, my dear, yung nakukuha ko, my dear, sa reading na to. Somebody or something na very, very close sa yung heart. Okay? Baka nga relationship to, pero sa mga matatagal nang nakasubaybay, my dear, sa akin, alam niyo naman, my dear, na hindi lamang ako nakafocus sa relationship, lalo na pag general reading. Okay? So, tingnan natin, my dear. Kasama ng ating Knight of Wands and the Lover's card is the Six of Wands, energy ng success. Okay? Parang gusto mo siguro, my dear, na naniniwala ka siguro, my dear, na parang kaya pa tong mag-workout. Kung sa relationship to, parang naniniwala ka, my dear, na kaya pa tong mag-workout, kaya pa tong maayos, ayan. Kung sa career naman, siguro parang nakafix, kung sa career mo to, my dear, siguro nakafix ka na yung utak mo na dito ka talaga magiging successful, ito kasi yung gusto mo, ito kasi yung passion mo, kung sa career, my dear. Pero may dahan-dahan kasi, my dear, na parang nag-fade. Okay, so hati-hatiin ko to. Three of Pentacles, ayan, posible may kinalaman sa collaboration or teamwork, ayan. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is maraming energy, okay?
ang pinakauna na energy is something na, as in, malapit sa puso mo. Something that you really, really, really love. Posibleng tao, posibleng bagay, ayan. So, isa-isahin natin yan. Kung sa tao, posibleng nag-hope ka, my dear, na mag-work pa yung connection ninyong dalawa. You are hoping na mag-work pa yung connection ninyo. Pero nakukuha ko, my dear, na parang yung energy nung kabila, my dear, is parang nilalayo niya yung sarili niya sa'yo. Naglalagay siya ng wall, naglalagay siya ng boundary. Hindi na siya nagsasabi or hindi na siya nag-share ng mga bagay-bagay sa'yo, my dear. Pero ikaw, you are still hoping na mag-work pa rin yung connection ninyong dalawa. Next na energy na nakukuha ko dito is may kinalaman sa career. So, posible, my dear, na baka hindi nagpo-flow yung career mo sa sa gusto mo, yung nakaplano sa utak mo. Baka you are hoping, my dear, or baka naka-fix, my dear, yung energy mo na dito ka talaga magiging successful kasi masaya ka dito sa ginagawa mo or something like that. Pero hindi talaga siya nagwo-work, okay, para sa'yo. So, something na nag-fade. Hindi ko naman sinasabi, my dear, na as in nawawala sa sayo, pero parang hindi mo nagugustuhan yung nagiging outcome or yung nagiging result. But you are, nandun kasi stage, my dear Aquarius, na ay mag-work pa to, kaya ko pa tong ayusin. Parang ganon, kumbaga sa baso na nabasag, sinusubukan mo siyang lagyan ng mga glue, tapos sinusubukan mong i-refill ng tubig, pero nagli-leak, tapos nagiging frustration lang siya, my dear. So, ang masasabi ko lang siguro, my dear, sa card na nasa table natin as of this moment, na kung meron mga bagay na parang nasira na or na broken na, I think just let it flow. Parang hayaan mo na lang siguro, my dear, na panahon, my dear, yung mag-ayos. Kasi parang nasasayang yung mga effort mo, my dear. Yun na nakukuha ko dito. You are still hoping and praying talaga na magiging mag-work to. I think, my dear, March 23 hanggang March 31, this is the time na parang hayaan mo na lang siguro, my dear, na mangyari yung mga dapat mangyari. At wag mo masyadong panggigilan, my dear, na ay ito kasi yung gusto ko mangyari, ito kasi yung gusto ko, ayokong umalis ka, ayokong magbago yung sitwasyon. Kasi, ewan ko lang ha, pero ako kasi, my dear, lagi kong sinasabi, walang forever. Lahat yan nagbabago. Okay? Maraming kokontra dyan na, ay may forever. Pero parang kasi talaga sa akin, kanya-kanya tayo, we are entitled of our own opinion. Walang forever, my dear. Hindi ako naniniwala sa salitang forever. Yung career mo ngayon, yung relationship nyo, hindi yan habang buhay maglalas. Okay? So, maraming po kontra dyan, pero yun talaga yung sa side ko lang. Okay? So, kailangan, sa buhay natin, my dear Aquarius, kailangan we need to be flexible and we need to adapt to a certain change sa buhay natin. And ito yung nangyayari sa iyo, my dear. Hindi mo nagugustuhan yung mga pangyayari, kaya pinipilit mo siyang ibalik. Pinipilit mo siyang ayusin. Ang problema, pinipilit mo siyang ayusin, pinipilit mo siyang ibalik, hindi na siya nag-work. No? So once again, hindi lang ako nakapokus sa relationship, posibleng career ang tinutukoy dito, posibleng friendship, posibleng naman din na relationship, posibleng family matter. Okay? Family connection. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card tayo. Next card para sa ating mga my dear Aquarius. We have here the energy of the Seven of Swords. Okay? Sabi ko nga kanina, parang naglilihim na yung energy. Parang hindi na siya nagsasabi sa'yo. O yung kung sa connection niyo yung dalawa, marami nang nangyayaring hindi tama. Okay? Hindi wala nang tulungan, hindi na nagtutulungan, hindi na nagsasabi ng totoo, naglilihiman na. Posibleng sa relationship, posibleng sa loob ng pamilya, posibleng sa trabaho din, okay? Baka meron ka mga katrabaho na binabackstab ka or hindi nagsasabi sa'yo, nagugulat ka na lang, ganito na yung nangyayari, ganyan na yung nangyayari. Sinusubukan mong i-build up ito, sinusubukan mong ayusin to. So, from March 23 hanggang March 31, magiging abala ka, my dear Aquarius, na ayusin talaga to. Ang problema kasi, my dear, mahirap ayusin ang isang bagay kung ikaw lang yung nag-i-initiate na maayos to. Okay? Dapat parehas kayo. Lalo na kung meron mga involved na ibang mga tao. Hindi ka pwedeng tumayo sa gitna at sumigaw na, ay tama na, ayusin na natin to, kailangan maayos na to, kailangan magtulungan tayo, kailangan maayos na tong relationship na to, or maayos na tong connection natin dito sa work, or itong pamilya na to, kailangan maayos na to. Kung ano man yung kinakailangan na maayos, and hindi ka rin pwedeng tumayo sa gitna, my dear Aquarius, at isigaw mo na, kaya natin to, magiging successful tayo, kasi kung yung vision mo, yung nakikita mo, my dear, ay hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo, paano nila maintindihan yung mga sinasabi mo? So in short, there's a tendency na meron kang mga effort or mga energy sa week na to na masasayang because
hindi na-appreciate ng mga tao yung mga bagay na ginagawa mo. Once again, hindi ikaw yung nag-i-initiate ng away, hindi ikaw yung nag-i-initiate ng gulo. Ang gusto mo is ibalik lang sa dati. Magtulungan, magsabi ng totoo, ayusin yung, kung sa pamilya to, ayusin ang pamilya, ayusin ang relationship. Yun lang naman ang gusto mo, my dear Aquarius. Okay? Kung sa trabaho, maging maayos yung flow ng trabaho. Kung sa business, maging maayos yung flow ng business. Diba? Tama na yung paglilihin, tama na yung mga nakawan, yung mga ganyan na eksena. Okay? So, gusto mo lang talaga bumalik sa normal ang lahat. Kaso ang problema, ikaw lang, my dear Aquarius, yung nag-i-initiate or may gusto na bumalik ang lahat sa normal. Okay? So, let's go tayo, my dear. We have here the energy of the Empress. Ang nakuha ko dito, my dear, is if you love someone, you should set it free. Yun na nakukuha ko lang dito na ano, parang kung saan siya masaya, kung saan siya magiging masaya, or kung saan kahit na minsan nakikita natin may na mali yung ginagawa ng isang tao. No? Once again, hindi lang to relationship. Okay? So, kahit sabihin natin may dear Aquarius na nakikita natin na mali na yung ginagawa ng isang tao, pwede tayong magbigay ng advice, pwede natin sabihin sa kanya, oy, mali yan, ikakapahamak mo yan, masasaktan ka dyan. Pero, at the end of the day, desisyon niya pa rin talaga yun. Kung desisyon niyan siraan ka sa trabaho, kung desisyon niyan lokohin ka sa loob ng relationship, kung desisyon ng mga kamag-anak mong pagkaisahan ka, kung desisyon ng mga kaibigan mo mainggit sa'yo, hilahin ka pababa, desisyon nila yun, my dear Aquarius, is not your fault. Pwede mo sabihin sa kanila, my dear Aquarius, na mali ang ginagawa mo, pero at the end of the day, sila at sila pa rin talaga ang masusunod. Okay? So, kung sasayangin mo yung oras mo na parang paulit-ulit na i-remind sila ng i-remind, lalo at hindi naman na sila siguro mga bata, alam na naman na siguro nila ang mga tama at mali, diba? Minsan pa nga lumalabas yan, my dear, ikaw lang nagmamalasakit, ikaw pa ang lumalabas na masama. Totoo yan, ikaw lang nagmamalasakit, ikaw lang yung nagre-remind, ikaw pa yung lumalabas na masama, ikaw yung nagmumukhang pakialamero or pakialamera, ikaw yung nagiging sawero or sasawera, diba? So, minsan it's better na kung nakikita mo na parang ay hindi na nagwo-work yung effort ko dito, minsan it's just okay na parang i-let go siya. Okay? Parang i-let go, bitawan na. Tama na. Okay? So, let's go tayo, my dear Aquarius. It is the same thing din minsan sa career. Minsan gustong-gusto mo yung trabaho mo, pero ang pasahod sa'yo ang baba. Minsan gusto mo yung trabaho mo, pero yung pagtrato sa'yo ng mga amo mo, o ng mga akala mo tagapagmana ng kumpanya, yung mga ganun katrabaho mo lang din, kapwa mo lang din ng empleyado, pero akala mo tagapagmana ng kumpanya is pinapahirapan ka. Minsan yung mga ganun ng mga scenario, mga eksena, my dear, hindi yun worth it, my dear, sa energy mo, sa time mo, sa effort mo. Okay? Nakuha na natin yung last two cards. We have here the energy of the Wheel of Fortune. Sinasabi dito, my dear, that you will be successful. Kahit iwanan ka ng mga tao na akala mo mahal ka, kahit na iwanan ka ng mga tao na pinakisamahan mo, na wala ka, kahit ano man yan, pinakisamahan mo, minahal mo, kahit iwanan ka nila, my dear, you will be successful. Iikot at iikot, my dear, ang gulong ng palad para sa'yo. Yun nga lang, minsan ka, susubok mo na maayos yung isang bagay, yun, parang na-stuck ka dyan sa lugar na yan, okay? We have here the energy of the Six of Pentacles, energy of giving, sharing, di ba? Wala tayong magagawa, my dear. Wala tayong magagawa. Kung ayaw nilang tulungan yung sarili nila, kung saan sila masaya, supportahan na lang natin, my dear. Pero hindi tayo nagkulang ng paalala, di ba? Supportahan na lang natin, my dear. Okay? So, tingnan natin yung bottom deck of the card. We have here the energy of the Death card. Ayoko sana sabihin na magtatapos na to. Pero I think meron talaga mga connection na kinakailangan na talagang magtapos at kinakailangan na talagang mag-end. Or meron mga situation na, excuse me po, meron mga situation or meron mga pangyayari sa buhay mo na kinakailangan na talagang bitawan kasi hindi na talaga nagiging beneficial sa'yo, my dear Aquarius. Okay? So, advice ko lang ngayon sa'yo sa week na to, my dear, don't push it so hard. Diba kanta yun? Don't push it so hard. Don't push it so far. Diba? Huwag mo man na masyadong pilitin na ayusin. Kasi nakikita, ang naano ko dito is parang sinusubukan mong buuhin yung isang bagay na basag na. Kahit mabuo mo yan, my dear, magiging useless pa rin yan. Kung baso man yan, buuhin mo yan, hindi yan magiging kagaya pa rin ng dati. Okay? Meron at meron na talagang lamat yan. So, maski anong gawin mong ayos dyan, darating yung araw na baka yung lamat na yan ay lalabas at lalabas din or baka mag-cause pa na mas maraming problema. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung March 23 hanggang March 31, 2025.
Somehow, my dear Aquarius, kung nagustuhan mo itong reading na to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.